Chai FM. Hello sa inyo mga idol. Tawagin niyo na lang sana ako sa pangalang Aimee. Ever since napakinggan ko ang programa niyo, gabi-gabi na akong nakatutok sa inyo. Nakakatuwa dahil iba't ibang kwento ang napapakinggan ko, kaya iba't iba ding aral ang natututunan ko. At ngayon, oras na para ako naman ang magbigay ng aral at inspirasyon sa lahat ng nakikinig ngayon. Mga idol, laking lola ako. Actually, kami ng ate Jenny ko. Mga bata pa lang kasi kami nung nawalan kami ng mga magulang. Kaya si Lola Laura na ang nag-alaga sa amin. Pero hindi siya tulad ng ibang lola na spoiled ang mga apo. Dahil pagdating sa loob ng bahay, batas militar ang pinapatupad niya. At kapag sinuway mo lang ang isang utos niya, ihanda mo na ang singit mo sa mga kurot niya. Sigurado ka na ba talaga sa gusto mong gawin? Oo naman. Ba't naman hindi? Babe, boyfriend mo ako. Di ba dapat lang na ipakilala mo ako sa Lola Laura mo? Oo nga. Pero kasi hindi mo kilala yun eh. Mabait ba siya nung mga kwento ko sa'yo, pero kapag nakilala mo na yun, ako, baka maihi ka na lang sa pantalon mo. Grabe ka naman, hindi naman siguro. Hindi ka man lang ba natatakot sa kanya? Ba't ako matatakot? Malinis ang intention ko sa'yo, saka hindi naman dahil ipapakilala mo na ako sa kanya, magpapakasal na tayo. Gusto ko lang na maging formal na talaga yung relasyon natin. Babe, kasi magagalit yun eh. Baka nga habulin ka pa ng itak. Naku, o kaya bigla ka na lang palayasin. Gusto mo ba mangyari yun? Ayos lang ako. Basta, kaya kong humarap sa kanya bilang tao. Pinakita ko na seryoso ako. Samahan mo na lang ako umuwi bukas. Pero magpalit ka muna ha. Ayoko nang mukha kang dugyot. Bakit? Mukha ba akong dugyot? Sa akin hindi, pero kay Lola oo. Ayaw niya nang may dumi yung damit. Kahit gaano pa kaliit yan. Magnifying glass kaya yung mga mata nun, no? Kaya suotin mo yung pinakamaganda mong at pinakamalinis mong damit. Sige. Kalalaba lang naman ni Mama kanina, kaya siguradong may bago akong damit. Nakita ko pang ang ginamitan niya yun ng Pride detergent eh. Kaya hindi lang puti, kisla puti pa. Tapos magdasal ka na rin pala ha? Magrosaryo ka mamaya at magdasal na. Sana hindi ka sungitan ng lola. Dahil ang sinasabi ko sa'yo, pag nakatikim ka ng pagsusungit nun, matotrauma ka ng wala sa oras. Ano, ready ka na ba? Game. Pasok! Maupo ka na muna dyan. Sige. Aimee. Tayo. Sino yung kasama mo? Lola, si Nico po. Boyfriend mo? Hindi po. Boyfriend. Lalaking kaibigan po. Good evening. Good afternoon po. At anong ginagawa naman yan dito? May gagawin po kasi kaming project. Dahil sa hindi nyo naman po kami papayagan pumunta sa kanila, dito na lang po kami gagawa. Sige. Dyan lang kayo sa sala ha? Opo. Salamat po. Grabe! Kinabahan ako. Yung puso ko parang lalabas kanina eh. Ba't hindi mo sinabi yung totoo? May walis tambo. Kita mo naman sa gilid niya, di ba? Sigurado kung hindi pa ako nakakatakbo, mahahampas na ako nun. Ganon kabilis yun, promise. Teka,
Ba't hindi mo ako pinigilan? Natakot din ako eh. Nakakatakot pala talaga yung lola mo eh. Sabi ko sa'yo eh. Ayaw mo lang kasi maniwala. Kaya sa susunod na magpapakilala ka, siguraduhin mong handa ka. Dahil lalamunin ka ng buhay ng lola ko, no? Maliit lang yan, pero daig pa niya yung tambay sa labas ng tapang niya. Tara na nga, kunwari nag-review tayo. Sige. Mga idol, hindi ko naman talaga gustong magsinungaling kay Lola. Pero kung makikita nyo lang siya sa personal, kahit kayo, hindi rin makakapagsalita. Iba kasi ang aura ng lola ko. Matalas siya kung tumingin na parang pati kaluluwa mo. Hinuhusgahan na niya. Kaya hanggat maaari, ayokong sumuway sa mga utos niya. Kaya lang, tinamaan ako ng pag-ibig habang nag-aaral. At dahil bawal pa ako mag-boyfriend noon, parang isang malaking kasalanan ang ginagawa kong pagtatago sa relasyon namin ni Nico. Pero dahil sa mabait akong apo, alam ko na hindi ko rin matatagalan ang pagsisinungaling sa kanya. Lola. Mabuti naman at nakauwi ka na. Akala ko kailangan na naman kitang sunduin sa kaklase mo eh. At anong ginagawa niyan dito? Good afternoon po. Wala akong pake. At bakit ka nandito? Lola, ano po kasi? Gusto lang po sanang sabihin namin na Na-boyfriend mo siya? po? Hoy, Amy. Ano akala mo sa akin? Tanga? Madaling maniwala? Alam ko na nung unang pumunta yan dito. Boyfriend mo talaga ang lalaki na yan. Ang kakapal na mukha niyo magsinungaling sa akin. At ikaw na lalaki ka. May ka ba ha? Pasensya na po. Wala akong pakialam sa pasensya mo. Lumayas ka dito. Layas! Sige po, mauna na po ako. At ikaw bata ka? Napakalandi mo, ha? Ay, Lola naman masakit! Aba talagang masasaktan ka sa akin ngayong bata ka. Aba, hindi ko tatantanan ng kurti ang singit mo yan dahil dyan sa kalantian mo. Lola naman Ang lakas mo mag-boyfriend? Aba bakit? Kapag ba nabuntis ka, may pambili ka ng diaper? Ha? Ng gatas? Ha? Sumagot ka. Hindi naman kasi porket nag-boyfriend, magpapabuntis na po agad. Lola, hindi naman po ako yung tulad ng ibang babae dyan. Yung naggaganon. At isa pa, humarap po sa inyo ng maayos si Nico. Ano man lang po sanang batiin nyo man siya ng maayos o kinausap man lang. At aba, sumasagot ka pa. Loko-lokong bata to ah. May karapatan akong tratuhin siya ng ganon. Dahil nasa loob siya na pamamahay ko. At sandali nga, wala ka na bang delikadesa? Hindi ko man lang nakita na ligaw sa iyong lalaki. At tapos ipapakilala mo sa aking boyfriend mo na? At nagsinungaling ka pa sa akin nung una? Paano ko naman po kasi ipapakilala sa inyo? Ganyan nga po kayo umasta. Tapos ganyan makatrato sa iba. Oh, tingnan mo na. Nang dahil sa Nico na yan, natuto ka ng magsinungaling. Sa tingin mo bang tama yan, ha? Hindi! Malaki na po ako, Lola. Alam ko na yung ginagawa ko. Alam ko na yung tama at mali. Hoy, maraming bigas ka pang kakainin. Kaya makinig ka sa akin. Bata ka pa. Ang dami po pang pwedeng gawin. Kung uunahin mong sundin yung puso mo, ay aba, wala mangyayari sa'yo. Bakit naman po si ate? Ganon, tapos hinahayaan nyo lang? Bakit ako palagi niyong pinaghihigpitan? At gusto mo pang gumaya sa kapatid mong pariwara ang buhay? Hala, sige! Sumunod ka! Gayahin mo! Pero hanggat ako ang nagpapakain at nagpapaaral sa'yo, susunod ka sa akin. Kung ayaw mo na, ayan! Sige! Bukas ang pinto. Makakaalis ka. Wala akong pakialam. Sa aming magkapatid, ako yung good girl. At si Ate Jenny ang bad girl.
ang black sheep. Hindi na niya tinapos ang pag-aaral at kung ano-ano na lang ang ginagawa sa buhay. Actually, siya talaga ang sakit sa ulo ni Lola. Lumipas ang 7 taon. Wala pa rin pinagbago si Lola. Kahit na may sarili na akong trabaho, mahigpit pa rin siyang pagdating sa amin ni Nico. Minsan, naiintindihan ko siya dahil nga naman nag-uumpisa pa lang kami sa buhay. Pero madalas, naiinis na ako. Kahit kasi 25 years old na ako, parang ang tingin niya sa akin, 15 years old. Na ibang-iba sa pakikitungo niya kay Ate Jenny. Oh, nandito na tayo sa tapat ng bahay. Gusto mo bang pumasok na muna o... Wag na. Baka sungitan ulit ako ng lola mo eh. Huwag ka mag-alala, babe. Konti na lang. Matatanggap ka na rin ng lola. Hindi na ayal pa yun ngayon na anytime pwede na ako magpakasal. Kasi kahit ganun kasungit yun, mahal ka pa rin naman niya. Si Lola? Sus! Parang ayoko dyan maniwala sa part na yan. Mahal ka ng lola mo. Kayo ng Ate Jenny mo. O nga pala. Kamusta na pala sila? Nag-aaway pa rin ba? Ayun, wala namang bago dun. Si ate naman kasi parang walang pinagkatandaan eh. Kung ano ang ikinatigas ng ulo ng bata pa kami nun, parang mas lalo pa yatang tumigas ngayon. Baka kulang lang sa pakikipag-usap yun. Ay nako babe, lahat na yata ng salita sinabi ko na sa kanya eh. Pero wala pa rin. Ano yun? Si Lola? Wala kang utang na loob. Pwede bang hayaan mo na lang ako? Huwag mo na akong pakailaman. Paano di kita papakailaman? Unti-unti mong sinisira ang buhay mo. Ano na namang nangyayari dito? Iyang magaling mong kapatid. Sasama dun sa kumag na yon. Mas gusto niya yatang magdiktik ng asin at gawing ulam sa kanin. Ate, sasama ka sa jeep na yun? Ay, ano ba? Maski ako pinagsasabihan na kita eh. Hindi ka nun kayang buhayin. Wala akong pakialam sa gusto niyong isipin. Basta, aalis na ako dito. At ano? Aalis ka na naman? Pagkatapos ano? Kapag niloko na naman ikaw ng lalaki na yan, babalik ka rito na parang wala lang. Na parang hindi mo ako nilayasan. Lola, tama na. Yung puso niyo. Taas na naman ang presyon niyo eh. Para sabihin ko sa'yo, ayoko na dito. At saka isa pa, lola lang kita. Hindi kita nanay, kaya hindi ko kailangan makinig sa'yo. Bastos ka! Ate, tama na. Please lang. Amy, sumama ka na sa akin. Iwan mo na rin yung matandang yan. Malapit na rin naman mamatay yan eh. Aba talaga namang napakawalang kwenta mo nga po. Halika rito. Halika. Aray! Nakalbuhin kita. Lola! Lola, tama na. Nico! Nico, talaga mo ako. Tama na po. Ano ba? Talagang aalis na ako dito. Sige, lumayas ka. Magpabuntis ka ng magpabuntis sa lalaki mo. Hanggang sa wala ka nang mapakain sa mga anak mo. Bahala na kayo dito. Ate! Walang utang na loob. Pagkatapos na lahat ng ginawa ko. Lola. Tama na lang. Nahihirapan na kayo huminga eh. Aray. Amy. Naninikip ang dibdib ko. Lola! Lola! Lola, okay lang kayo? Anong nangyari? Yung dibdib ko. Hindi ako makahinga. Lola! Lola! Nico! Dali mo na sa hospital yung lola ko. Buksan mo yung pinto. Bilis! Ako lang bubuhat sa kanya. Sige. Mga
Mga idol, noon pa lang talaga mahina na ang puso ni Lola. Kaya nga hanggat maaari, ayoko siyang binibigyan ng mga isipin. Dahil sa umalis na talaga si Ate Jenny, medyo hindi ko na yon kailangan alalahanin pa. Pero alam nyo, nung bigla na lang natumba si Lola, abot hanggang langit ang takot ko. Kung ano-ano ang pumasok sa isip ko noon. At saka ko lang na-realize, kahit pala sobra akong hinihigpitan ni Lola, hindi ko pa rin pala kaya na mawala siya sa akin. Mga idol, lumipas ang 5 taon. Na-diagnose si Lola Laura ng Alzheimer's. Nung una, nakakaya ko pang sitwasyon namin. Lalo na pagdating sa mga gastusin. Pero sabi ko noon, ayos lang. Basta makita ko lang na maayos ang kalagayan niya, okay na ako. Sa lahat ng mga nangyari, maswerte ako dahil nandyan si Nico para tulungan ako. Siya ang nagsilbing pahinga ko sa mga araw na parang gusto ko nang sumuko sa pagod. Paging Dr. Di Pasupio. Dr. Di Pasupio, please proceed to the emergency room. Pasensya ka na ha, kung hindi na tayo nakakalabas. Alam mo naman na walang ibang pwedeng magbantay kung hindi si Gigi at ako lang. Buti nga napakiusapan ko pa yung pinsan kong yun. Na dito na siya tumuloy. Dahil kung hindi hindi ko na alam kung paano hahatiin yung sarili ko sa trabaho at pag-aalaga kay Lola. Sinubukan mo ba ulit kontakin ng ate mo? Oo naman. Pero nag-iba na yata siya ng number. Tapos sinubukan ko na rin kausapin yung mga kaibigan niya. Ang huling balita sa kanila, nasa Bulacan daw. Pero walang nakakaalam kung nasan siya dun. Mukhang ayaw na talaga magpahanap ng ate mo. Yun nga rin naiisip ko eh. Kailangan niyang malaman kung ano nangyayari kay Lola. Siyempre, apo pa rin siya. May responsibilidad pa rin siya dito. Jenny! Jenny? Baka hinahanap niya ang ate mo. Lapitan mo na. Ako nang tatapos niyan. Oh, sige. La, ano po yun? Kanina pa kita tinatawag, Jenny. Bakit hindi ka lumalapit? La, ako po ito, si Amy. Hindi po Jenny. May kailangan po ba kayo? Pakikamot naman ang likod ko. Makati eh. Hindi ko maabot. Ito po ba? Saan po banda? Sa may gitna. Dito po? Kanan ng kaunti. Ayan. Ayan, okay na. Jenny, mabuti na lang at umuwi ka na. May nakakasama na ako dito sa bahay. Ang kapatid mong si Amy kasi, hindi ko alam kung nasaan. Inasaan na ba ang pagkain? Kanina pa ako nagugutom. Ito po. Ayan na po, Lola. Ito na oh. Dito ko na lang ilalapag sa may lamesa. Sino ka? Bakit nandito ka sa bahay ko? Siya po si Nico. Boyfriend ko pula. Jenny, iba na naman ang boyfriend mo? Sige na nga po, Lola. Kumain na po kayo. Nandun lang po kami sa kusina. Sige na. Ang ingay mo. Nanonood pa ako ng TV. Sige po. Bakit ganyan naman ang mukha mo? Bakit kasi si Ate Jenny naaalala niya? Bakit hindi ako? Hindi naman kami ganun magkamukha, di ba? Bakit yung wala yung hinahanap niya? Babe, kumalma ka. Alalahanin mo may sakit ang lola mo. Pagpasensyahan mo na lang. Nakakainis lang kasi. Bakit si ate naaalala niya kaysa sa akin? Yun ngayon ang iwan sa kanya, di ba? Yun yung ibang walang ginawa kundi bigyan lang siya ng kahihiyan at sama ng loob. Tapos ako tong gagantuhin? Ako tong nag-aalaga sa kanya, ako pa yung kinakalimutan.
sakyan mo na lang ang lola mo. Mas mahihirapan ka kung ipagpipilitan mo ang gusto mo. Ang kailangan mo ngayon, mas mahabang pasensya para sa kanya. Hayaan mo na lang. Ano pa nga ba? Sakyan mo na lang minsan. Kasi mas lalo kayong mag-aaway kapag itinama mo pa siya. Ikaw lang din mai-stress. Nakakapangit yan ng balat, ikaw din. Or excuse me Naka white rose papaya with vitamin B3 kaya ako. Kaya papaya puti, papaya fast. Sabi ko nga eh. Pero thank you Kasi parati kang nandito. Kung wala, baka nababaliw na ako sa sobrang pagod. Wala yun, basta nandito lang ako. Mga idol, isa na nga siguro ako sa masaswerteng babae na nagkaroon ng ganitong klaseng partner. Na mahaba ang pasensya at malawak ang pag-intindi. Kaya nga kahit may mga araw na halos hindi ko kinakaya ang mga sumpong ni Lola, nandyan si Nico para i-remind sa akin na kailangan ako ng lola ko. Na ako na lang ang pwedeng mag-alaga at umintindi sa kanya. Ay, naku. Babe, ayos ka lang? Parang hindi ka yata mapakali Paano? Si Gigi hindi nag-reply sa mga text ko. Kinakamusta ko yung lola kung ano yung lagay niya For sure naman maayos lang ang lola mo. Hindi naman siya pinabayaan ni Gigi Relax ka lang. Hindi ako makaka-relax hanggat hindi ko nalalaman yung lagay ng lola. Ang tagal mag-reply Baka mamaya kung ano na nangyari dun. Kung ano-ano na naman ang pumapasok sa isip mo Hindi mo may enjoy yung gabi kung ganyan ka mag-isip. Sige kasi Hindi naman yung nawawalan ng load para hindi makapag-reply agad sa text ko. Si Gigi. Sandali lang babasahin ko lang tong text niya. Ay, salamat. Tulog na raw ang lola. Tignan mo na. Ikaw kasi, kung ano-anong naiisip mo, hindi siya pababayaan ng pinsan mo, ano ka ba? Alam ko naman yun. Hindi ko lang talaga maiwasan ng mag-isip ng kung ano-ano. Kapag nasa office ako, halos hindi ako mapakali. Kaya pinag-iisipan kong mag-home base na lang. Marami naman ata akong ma-applyan dyan Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Oo. Wala naman akong choice Siyempre hindi ko pwedeng iasa lahat kay Gigi. Kasi may sariling buhay din naman ang pinsan ko. Ako dapat ang nag-aalaga sa lola ko. Sige, ikaw ang bahala. Anyway, since tapos na tayong kumain, may sasabihin ako. May ibibigay ako sa'yo. Ano? May dahilan kasi kung bakit kita inayang kumain sa labas ngayong gabi. Baka ba naman to? Ano nga yun? Sandali lang. Kukunin ko lang sa bulsa ko yung dahilan. Ayan. Anong meron dyan sa kahon na yan? Buksan mo para malaman mo. Ikaw talaga? Ang dami mong pakulo, ha? Ano ba to? Anong ibig sabihin nito? Bakit may sing-sing? Kasi ngayong gabi, gusto kong malaman mo kung gaano kita kamahal. For the past 10 years, wala na akong ibang ginustong makasama kundi ikaw lang. Kaya babe, will you marry me? Babe, ano kasi? Bakit? I'm sorry pero... You're saying no? For now. Kasi babe, hindi pa ako handa Kailangan pa ako ng lola ko. Mahal kita at alam mo yan, di ba? Pero hindi pa kasi pwede sa ngayon. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Akin na ang kamay mo. Bakit? Bakit sinusuot mo pa rin sa akin? Para araw-araw mong maalala na kaya kitang hintayin kahit gaano pa katagal. Hindi naman kasi porket nag-propose ako sa'yo ngayon, kailangan na natin magpakasal agad. Naiintindihan ko ang responsibilidad mo. Hindi kita pipigilan na gawin muna ang dapat mong gawin.
Hintayin ko yung araw na pwede na kitang pakasalan. Nung mga oras na yon, naramdaman kong safe ako. Safe dahil alam ko na kahit anong mangyari, meron taong naghihintay at nagmamahal sa akin. Habang ginagampanan ko ang pagiging apo ko kay Lola Laura, na sa kabila ng hirap at pagod, nandyan si Nico para pagaanin ang buhay ko. Paging Dr. Di Pasupil. Dr. Di Pasupil, please proceed to the emergency room. Hola. Diyan lang po muna kayo ha. Maghugas lang ako ng pinggan tapos papaliguan ko na kayo. Gusto mo bang buksan yung TV para manood ka ng teleserye? Oo. Buksan mo. May papanoorin ako. Sandali lang po ha. Nasaan na yung remote? Ano yung tumutulo? Lola! Lola naman! Diba napag-usapan na natin na magsasabi ka kapag naiihi ka? Ay, naihi pala ako. Hindi ko alam. O sige, papaliguan muna kita bago ako magugas ng pinggan. Halika dito la. Dito na tayo sa banyo. Paano yung ihi? Papanghi dito. Mamaya ako po lilinisin yan. Halika na po. Sigurado ka? Opo, sigurado po ako. Sige. Tanggal po muna kayo ng damit ha. Ayan. Upo lang po muna kayo dito at para hindi po kayo madulas. Jenny. Lola. Ako po ito. Si Amy. Hindi po Jenny ang pangalan ko. Mas maganda pa po kay ate, no? Hindi po ba obvious yun? Pasensya ka na ha. Umihi ako. Mas dumami tuloy ang gagawin mo. Ayos lang po yun, Lola. Pero next time ha, practicein natin na magsabi, okay? Sige. Oo nga pala. Nasaan ang kapatid mong si Amy? Si Amy po? Andun lang po yun sa kwarto, natutulog. Kakagaling niya nga lang po sa trabaho Ganun ba? Kawawa naman ang batang yun. Wala nang pahinga. Kailangan niya po kasing kumayod ng kumayod para may pambili ho tayo ng gamot. Para kapag kailangan mong isugod sa ospital, may pera po tayong panggastos. Pwede bang tawagan mo nga at kamustahin mo? Okay lang po siya. Hindi niyo na po kailangang isipin. At lutuan mo nga siya ng masarap na ulam. Para pagkagising niya, makakain siya ng mabuto. Alam mo kasi, iyang kapatid mo, nung bata pa kayo, ang hilig-hilig magpalipas ng gutom. Kaya parati kong sinesermonan. Talaga po? Oo. Paano kasi? Mas inuunang mag-aral kaysa kumain. Ano naman kayang papasok sa utak niya? Kung wala namang laman ng sikmura niya, di ba? Kasi po kailangan niya pong mag-aral ng mabuti. Kasi kapag bumagsak siya, baka mas lalo niyo po siyang sermonan. Nanghahabol ka nga po ng walis tambo, di ba? Kasi gusto ko makapagtapos siya ng pag-aaral. Para naman sa kanya yun. Alam niya naman po yun, Kaya nga po kahit anong sungit mo sa kanya, hindi kanya kayang iwanan. Alam mo, natutuwa ako sa batang yun. Napakabait. Talaga po ba? Mabait po siya, di ba? Bakit po parati siya na lang ang pinapagalitan ninyo? Kasi mahal ko siya.
Ayokong mapariwara ang buhay niya. Gusto kong lumaki siyang disiplinado. Kaya ikaw, Jenny, dapat gumaya ka sa kapatid mo. Opo. Pero Lola, proud ba kayo kay Amy? Abay, oo naman. Ay, alam niyo po ba Lola? Nagkausap po kami ni Amy kagabi at may sinabi siya tungkol sa'yo. Nagpapasalamat daw siya sa lahat ng ginawa mo. Kahit yung mga palo, sermon, paghihigpit. Lahat ng yun ipinagpapasalamat niya po. Kasi kung hindi daw dahil po sa inyo, baka nasira na yung buhay niya. Kaya Lola, magpapagaling raw po kayo para naman po, maabutan mo pa ang mga apo mo sa tuhod. Bilisan niya na kamo. Mag-anak na siya para makalaro ko na yung mga apo ko sa tuhod. So okay na po sa inyo na magpakasal siya? Abay, oo naman. Gusto kong makitang malagay sa tahimik ang mga apo ko. Lalo na si Amy. Kapag nangyari yon, pwede na akong kunin ng Diyos. Dahil alam kong tapos na ang misyon ko sa buhay niyong magkapatid. May isa po palang sinabi sa akin si Amy. Lola, mahal na mahal daw po niya kayo. At kahit anong mangyari, hindi ka niya iiwan tulad ng hindi mo pag-iiwan sa kanya. Huwag matigas ang ulo, Lola ha? Para hindi naman mahihirapan si Amy. Oo, sige. Tara Lola, ligo na po tayo. Isang taon ang lumipas at tuluyan na ngang namaalam si Lola. Atake sa puso ang nangyari sa kanya. Sa pagkawala niya, nawala rin ang malaking bahagi ng buhay ko. Pero sa kabila ng mga paghihigpit niya, pamamalo, pangungurot, ipinagpapasalamat ko pa rin ang lahat ng iyon. Dahil kung wala mga yon, hindi ko maaabot ang buhay na meron ako. Sa ngayon, kasal na kami ni Nico. Wala pang anak, pero masaya kaming nagsasama. Tukol naman kay Ate Jenny, nagkaroon na rin pala siya ng sarili niyang pamilya at unti-unti nang inaayos ang buhay. Hindi man naging malambing na lola si Lola Aura o Lola Laura. Kung nasaan man siya ngayon, alam kong masaya siya sa mga nakikita niya sa amin. At habang buhay ko yun, ipagpapasalamat sa kanya. Hanggang dito na lang. Amy.